Making babies. Are surrogacy and IVF okay for Christians? Welcome to Truthfully Yours. Many couples struggle with infertility, and reproductive technologies like surrogacy and IVF offer hope. But are these options ethically sound from a Christian perspective? Today, we're exploring the complexities of assisted reproduction. Linawin natin kung ano ang pinag-uusapan natin. Una, in vitro fertilization or IVF. Pagpapabunga ng isang itlog sa labas ng katawan at pagkatapos ay tatanim ito sa matris ng babae. Kalawa, surrogacy. Isang babae ang nagdadala at nagpapaanak ng isang bata para sa ibang mag-asawa o individual. Traditional surrogacy. Ang sariling itlog ng surrogate ay ginagamit na ginagawa siyang biological na ina. Gestational surrogacy. Dinadala ng surrogate ang isang embryo na nilikha gamit ang itlog ng nilalayon na ina o isang donor egg, kaya hindi siya genetically related sa bata. Factual claim. Ang paggamit ng IVF at surrogacy ay tumaas ng malaki sa mga nakalipas na taon na tumutulong sa maraming mag-asawa na malampasan ang infertility. Ang mga teknolohiyang ito ay nagtataas ng mga komplikadong etikal at moral na tanong. Some key ethical considerations from a Christian perspective are: number 1, the sanctity of life. When does life begin? And what are the moral implications of creating and discarding embryos? Number 2, the definition of family. How do these technologies affect our understanding of family, motherhood, and fatherhood? Number 3, the potential for exploitation. Are surrogates being fairly compensated and protected from exploitation? Number 4, the role of technology. Are we overstepping our bounds by trying to control the creation of life? Psalm 127 verse 3 says, "Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb a reward." This verse reminds us that children are a gift from God. But it doesn't necessarily address the specific ethical questions raised by assisted reproduction. Walang iisang madaling sagot sa tanong kung ang surrogacy at IVF ay etikal na pinahihintulutan para sa mga Kristiyano. Ito ay isang bagay ng konsensya at maingat na pag-unawa. Action number 1, pag-aralan ang mga kasulatan. Magnilay sa mga turo ng Biblia tungkol sa buhay, pamilya, at pagiging katiwala. Action number 2, humingi ng payo. Kausapin ang iyong pastor, isang Kristiyanong tagapayo o iba pang pinagkakatiwalaang tagapayo. Action number 3, isa-alang-alang ang mga motibo. Suriin ang iyong mga motibo sa pagtataguyod ng mga teknolohiyang ito. Sinusubukan mo bang tuparin ang isang bagay o bigay ng Diyos na hangarin para sa mga anak o ikaw ay hinihimok ng mga makasariling hangarin? Action number 4, manalangin para sa patnubay. Humingi ng karunungan at patnubay ng Diyos habang ginagawa mo ang iyong desisyon. Surrogacy and IVF are complex issues with no easy answers. As Christians, we are called to approach them with humility, wisdom, and deep respect for the sanctity of life. What do you think? Are these technologies a blessing or a curse? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.